Nang sumapit na ang dilim, doon na kami unti-unting nag-adjust. Iniwan namin ang bata kung saan kami nagtatago kasama ang malaking aso. Pero merong hawak-hawak yung bata na isang kalawangin na itak. Na ayon kay Mang Ambo, mapapakinabangan pag kinakailangan. Gumapang kaming dalawa ni Mang Ambo. Hanggang sa isang pitak na lang ang pagitan sa mga kubo. Mula sa aming dinadapaan, dinig namin ang kasiyahan na para bang nag-iinuman pa ang mga ito sa loob. Mang Ambo, hindi ko alam kung bakit ganito yung pakiramdam ko. Huwag kang matakot. Kailangan nating supilin ang mga hayop na yan. Oo. Sa hindi kalayuan nakita naming merong taong naglalakad sa pilapil. Tatawa-tawa pa ito habang may bitbit na sako. May dadaan. Huwag kang magpapalata. Oo. 3 di pa lang ang layo sa amin ng pilapil na nilalakaran ng tao na yon. Hanggang sa ito'y napahinto sa tapat namin dahil para bang ito'y nagdududa na may ibang tao maliban sa kanila. Palinga-linga ito sa amin. Nang makatalikod ito, gusto ko na sana siyang dambahin, pero pinigilan ako ni Mang Ambo. Hanggang sa ito'y pumasok sa loob, at hindi nagtagal may babaeng lumabas, bit-bit ang isang kakaibang klase ng pagkain. Kitang-kita ko yun, Commander. Diring-diri ako habang nilalapang nito ang sariwang laman na may buto. Hindi ko malaman kung buto ba yon ng hayop o kaya na may tao. At nang maubos niya yon, binato niya ito sa palayan at muntik pang tumama sa amin. Doon ko napagtanto, hindi ito buto ng hayop, bagkus buto ito ng tao. Sa tao to, di ba? Oo. Nang maging tahimik na ang buong paligid, doon ay sinimulan na namin ni Mang Ambo paikutan ang kubo. Hindi ko to gusto. Iba yung pakiramdam ko. Para bang alam nilang nandito tayo. Shh. Makiramdam lang tayo. Ganito ang plano. Meron akong dala dito. Medyo maliit lang na bote. Ano yan? Anong laman yan? Gasolina. Ikaw ang magpapaikot niyan pero mag-ingat ka. Pagtapos mong ipaikot ang gasolina, sisindihan ko. Sigurado kong hindi makakalabas ang mga yan kapag sila'y natutulog na. Napakaganda ng plano namin, Commander. Pero tila ba nilamon kami ng matinding takot. Kasi nang tumayo ako at papaikutan ko na ng buhos gasolina ang buong kubo, bumukas ang 2 bintana sa likod. At nakita kong may mga nakatingin pala sa amin. Tatawa-tawang mga yon sabay sabing, Akala nyo hindi namin kayo nararamdaman? Mga inutil! Alam pala nila! Mabilis ding tumayo si Mang Ambo sa kanyang pwesto. Meron din pala siyang nakabukod na gasolina na nakalagay sa plastik at agad na hinagis doon. Kasabay nun, ang paghagis ng nagbabagang kasapwego kaya't nagliyab yung kubo. Dahil sa ito'y napaghandaan ng mga yon, mabilis din silang nakatakas. Hinarap kami ng 3 sa mga ito at yung nag-iisang babae tumalilis. Hindi namin alam kung anong bitbit ng babae na yon. Pero narinig naming para bang may tao itong bitbit na nagmamakaawang wag siyang papatayin. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? At bakit ganyan na lang kalakas ang loob niyo na sumugod sa amin? Nandito kami para wakasan kayo. At paano niyo namang gagawin yun? May dala ba kayong baril?
Ha? Pagbaril lang. Hindi yan naubra sa akin. Sa aming lahat. Bago namin kayo patayin, gusto naming malaman. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Sa amin wala. Pero sa mga tao, meron. Kaya pala hindi kumikibo si Mang Ambo. Kasalukuyan pala nitong hinuhugot ang kanyang punyal. Nang walang ano-ano'y, yung malapit sa kanya agad niyang tinagpas ang braso. Nang matagpas yung braso ng isa, mabilis yun naging abo. Sa galit ng mga tiktik sa amin, sabay kaming dinamba at hinilahod sa putikan. Ako, Commander, ilang beses niya akong hinampas sa pilapil. Akala ko maghihiwalay ang ulo ko noon sa katawan dahil sa lakas. Hanggang sa nang dinaganan ako ng isa sabay sabing, "Kalahi ka pala namin. Ibig sabihin, tinatraidor mo kami." Bitiwan mo ko! Hindi! Ba't kita bibitiwan? Marami na akong pinatay na katulad mo. Nakakuha ko ng pagkakataon na kadampot ako ng putik na siya kong isinampal sa muka ng tiktik. Nalagyan din yung mata nito kaya siya nagsisigaw at hindi niya ako nakita. Muli akong dumampot ng putik at binato ko sa isang tiktik na nakakubabaw sa matanda. Nang dahil doon, para silang nabulag. Sinamantala ni Mang Ambo ang pagkakataon gamit ang punyal. Sinaksak niya ang muka, leeg, dibdib, tiyan at sa maselan na bahagi. Akala niyo ba? Hindi tatalab to? Hindi to basta punyal lang! Sigaw ng matandang yun. Yung isa naman kung saan na napunta na buwal sa putikan, natalisod sa pilapil dahil wala itong makita. Gawin mo na! Sige na! Oho! Sinamantala ko pagkakataon, Commander. Yung pabuwal-buwal sa pilapil, dinampot ko yung paa. Hinagis ko siya sa nagliliyab na bahay. Alam ko naman na wala ng ibang tao doon. Kung meron mang sibilyan o kaya naman inosente, tsak na wala ng tao doon dahil nga bit-bit yata ng babae na tumakas papalayo kanina. Hindi namin alam habang ganun pala ang nangyayari. Yung kasama naming bata kasalukuyan ding kino-corner ng isa sa mga tiktik habang kasama nito ang malaking aso. "Saan ka pupunta? Kakainin kita. Pati yung aso mong malaki." "Ano? Sige, subukan mo. Bantay, kagatin mo siya." Dahil ang malaking aso ay marunong umintindi, sinugod nito ang tiktik at kinagat ang braso. Hindi ininda yun ng tiktik. Itinulak niya ito kasabay ng pagtarak sa dibdib ng matulis niyang kuko. Mabilis namang bumulag tayong aso nung oras na yun. "Wala na yung aso mo. Umanda ka sa akin. Kakainin ko yung laman mo. Hihigupin ko yung buto mo." "Anong buto?" "Kumakain ako ng buto." Sinugod nito yung bata pero hindi niya alam na meron pala itong kalawanging itak kaya't nang nataga siya nito sa muka. Umangil ito ng malakas na siyang narinig namin ni Mang Ambo mula sa aming kinatatayuan. Ang apo ko!" Tumakbo si Mang Ambo papunta sa bata kung saan ito nagtatago. Habang ako pilit kong hinahatak yung duguan na tiktik at gusto ko itong ihagis sa nagliliyab na kubo. Kaya lang, sa bigat ng tiktik na yon hindi ko siya magawang mabuhat. Kaya ang ginawa ko, Commander, hinatak ko siya ng pilit. At nang maipasok ko na yung ulo niya, doon narinig ko ang malakas na sigaw niya. Tsaka ako nagtatakbo para sundan si Mang Ambo.
Pagdating namin doon, yung bata puro dugo yung buong katawan. Inakala naming sa kanya nang galing yun. Ano? Nangyari sa'yo, Apo? Lolo, nataga ako sa mukha yung tiktik. Naku, yung aso, kawawa. Kinuha ko yung kalawanging itak ng bata. Pinagtataga ko rin ito ng maraming beses. Ibinuhos ko doon yung galit ko habang ginagawa ko yun. Sabi ko sa kanila, dati rin akong aswang. Pero ako yung klase ng aswang na hindi kumakain ng tao at sa ngayon, patuloy nang nagbabagong buhay. Sinabi ko rin sa kanila nung oras na yon. Nagalit ako sa mga kapwa ko nung mga panahon na yon. Sabi nga ng kasabihan, hindi lahat ng tao masasama. Sa isang square na kamatis, isa doon ang nabubulok. Yun ang malalim na salita ko ng gabing yun. Sinabi ko rin sa kanila na hindi naman talaga ako aswang at hinawahan lang ako ng matanda sa Iloilo. Pagkatapos noon, mabilis kaming tumalilis. Pero iniwan naming nasusunog ang katawan ng tiktik. Pag-uwi namin sa bahay ni Mang Ambo, ang sabi niya sa akin mas makakabuti kung magpapakalayo-layo muna ako. Mahirap na raw kasi. Tiyak na malalaman pa ng ibang kalahin nila ang nangyari. At ipokus ko na lang daw ang sarili ko sa paghahanap sa aking mahal sa buhay. Tama. Tapos naman na ang problema rito. Maraming salamat sa iyo, Hector. Mag-focus ka muna sa paghahanap sa pamilya mo. Ang mahirap kasi niya baka balikan tayo ng mas marami. At kami ng apo ko. Aalis na rin kami dito. Saan naman ho kayo pupunta? Ay, meron pa akong kapatid dyan sa Luzon. Baka sakaling tanggapin nila kami. Sige ho. Mag-iingat na lang ho kayo. Sige. Iniwanan ko ang probinsya na yon at lumipat ako sa Karatig probinsya. Nagbabaka sakali akong doon ko na matatagpuan ang aking mag-ina. Sa pagkakatanda ko, 7:00 ng gabi nang lumapag ako sa isang barangay doon. Habang tinatahak ko ang madilim na bahagi ng iskinita. Hinding-hindi ako maaring magkamali. Kilala ko ang mabahong amoy na yon. Pagtingin ko sa bandang kanan, nakakita ko ng isang kubo. Kubo sa gitna ng mga kapunuan. Ang baho. Ang baho! Lumakad pa ako ng unti, Commander, hanggang sa nakita ko yung kubo. Sa ibabaw nito, may 2 lalaking nakahubad. Psst! Anong ginagawa niyo dyan? Malakas ang pagkakasigaw ko nung oras na yon, kaya tumingin sila sa akin. Isa sa mga ito mabilis na tumalon. Hindi naman ako nagpasindak. Hinayaan ko itong makalapit sa akin hanggang sa sinabi niyang, "Amin to! Maghanap ka ng sayo." Ano? Anong? Maghanap ka ng sayo. Amin ang nakatira dito. Alam mo ang kalakaran. Pag kay Pedro, kay Pedro! Naintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Meron pala silang tatargetin ng gabing yon at nakapaloob yon sa bahay. Tumalikod ito sa akin, Commander, kaya't hindi niya napansin. Dahil nasa akin pa rin yung itak ng bata, agad ko siyang tinabas sa likod. Umangil yon ng napakalakas. Hanggang sa yung isa pa sa taas, biglang napatingin sa amin at tumalon. Akala nyo, aswang din ako ah! Bago ako salakayin ng isa, nagtanong pa ito sa akin. Bakit daw ang mga kalahin nila'y nilalabanan sila? Kung gusto ko raw ng pagkain, mag-share na lang daw kami sa babaeng buntis sa loob ng kubo. Sinabi ko sa kanila na hindi ako aswang. Pero ayon sa mga ito, naaamoy nila ang dugong aswang na nananalaytay sa aking katawan. Sa kasamaang palad, biglang bumukas ang pintuan. Kitang-kita ko, Commander, mula roon merong isang lalaking nakasuot ng pambukid.
na may hawak na shotgun at bigla kaming pinaputukan. Mabuti na lang, naging alerto ko nung oras na yun. Nakapagtago agad ako sa puno pero yung dalawa hindi, kaya kapwa sila tinamaan. Bulagta ang dalawang lalaking aswang nung oras na yun. At nakita ko rin na papalapit yung lalaking may baril. Sa takot ko nung oras na yon, hindi ako makahinga. Lalaki. Akala niyo siguro, matatakot kami sa inyo. Pinaghandaan namin ang gabing ito. Narinig ko rin, Commander, na meron pang ibang lalaking nagsasalita na kasama nun. Pagsilip ko ng palihim, 4 na lalaking may mga dalang baril. Lahat ng baril ng mga ito nakatutok sa ulo ng 2 lalaking aswang. Nabulagta na rin ng oras na yon. Hanggang sa narinig ko na lang na sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng mga armadong lalaki. Walang panama ang mga aswang dito sa baryo namin. Sir, dadalawa lang kaya mga to? Hindi ko alam. Magsiksikalat kayo. Pag meron pa, patayin niyo. Kabang-kaba ko nung oras na yon, baka kasi makita nila akong nagtatago sa puno. Sa kabutihang palad, hindi nila ako nakita dahil madilim doon. At nang makita kong hinatak na nila yung mga patay na aswang, doon pa lang ako tumalilis upang tumakas sa lugar na yon. Gusto ko lang naman sanang makatulong. Kaya lang hindi ko akalain na magiging delikado pa pala ang buhay ko nung mga oras na yon. Mabuti na lang nakalayo na ako. Sa takot ko sa baryo na yon, Commander, hindi ako tumigil ng gabing yon hanggat hindi ako nakakatawid sa boundary ng kabilang baryo. Naisip kong berdugo yata mga tao doon at walang panama ang mapanalasang aswang sa mga lalaki na yon. Pagtawid ko sa kabilang boundary, nakakita ako ng abangan ng jeep. Doon ako nagpalipas ng gabi. Nagising ako bago sumikat ang araw at bigla akong napatayo nang makita ko ang isang matandang babae na minsan ko na ring nakita sa tanang buhay ko. Ikaw? Paano ka napunta rito? Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Shhh! Kumalma ka lang, Hector. Nandito ako para tulungan kita. Hindi. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging aswang. Shhh! Hector, alam ko ang pinaggagawa mo simula nung una. At alam ko din na hinahanap mo ang iyong mag-ina. Oo. Nasaan sila? Alam mo ba kung saan ko sila matatagpuan? Alam ko. Pero, kaya mo bang ibuwis ang buhay mo para sa kanila? Oo. Kaya ko. Bakit hindi? Kung ganon, sumama ka sa akin, Hector, at ituturo ko sa'yo kung saan mo sila matatagpuan. Hindi. Paano ko nagsisinungaling ka? Paano ko niloloko mo ako? Hector, kapag hindi ka sumama sa akin, hindi mo malalaman ang kinalalagyan nila ngayon. Dahil sila ay naroon sa malayong kabihasnan. Kasalukuyan silang bihag ng mga aswang. Mali ka ng desisyon. Hindi ka dapat nagpatanggal ng pagiging aswang kasi yun ang magagamit mo sana ngayon para makuha mo ang asawa at anak mo. Anong ibig mo sabihin? Ang iyong asaway kasalukuyang ginagawang palahian ng Haring Aswang doon sa kabilang baryo.
habang ang anak mo na may pinahihirapan ng mga aswang. Hindi totoo yan! Nasa sayo na yan, Hector. Kapag sumama ka sa akin, makikita mo ang mga sinasabi ko. Pero pag hindi ka sumama, hindi mo sila matatagpuan. Lumakad ang matandang yon. Napaisip ako na tama rin siya. Pero hindi ko rin naalis sa aking sarili ang posibilidad na baka lokohin na naman niya ako. Sinundan ko siya, Commander, hanggang sa ito ay pumasok sa magubat na bahagi. Kahit na anong bilis ng paglakad ko, hindi ko maabutan ang matandang yon. Hanggang sa aking napagtanto na ito pala'y nakalutang ng bahagya sa lupa. Kaya naman pala hindi ko siya maabutan. Ito yung klase ng matandang may kakaibang kakayanan na parabang nanggaling sa mga engkanto o kung sino-sino paman. Hanggang sa 2 oras ko na siyang sinusundan at napahinto ang matandang yun. 4 na di pa ang layo ko sa kanya dahil ayoko siyang lapitan. Saan? Asan sila? Magmula dito, Hector, natatanaw mo ba ang hindi mabilang na mga kubo na yon? Ang layo! Ito ang ligtas na lugar para hindi kanila basta maamoy. Kung natatanaw mo ang kubo na yon, nariyan ang iyong pamilya. Ang pinakamalapit na daan magmula rito, bumaba ka padasdas. Ano? Bangin to eh! Niloloko ba ako? Hector, maniwala ka sa pagkakataon na ito. Bakit mo to sinasabi? Bakit mo to ginagawa para sa akin? Anong gusto mo mangyari? Hector, galit din ako sa mga aswang. Pero aswang ka din. Hindi ako basta aswang lang. Hector, sa tanda kong ito gusto ko ng ibago at itama ang lahat ng aking mga naging kamalian. Siguro naman sa pagkakataong ito, Hector, maniniwala ka na sa akin. Uulitin ko sa iyo. Nariyan ang pamilya mo. Hinding-hindi mo sila makukuha sa ganyang katayuan mo. Dapat maging aswang kang muli para hindi ka nila mahalata at isipin nilang isa ka lamang bisita. Sinungaling! Paano mo ako mapapaniwalang nandyan sila? Baka naman gusto mo lang uli ako gawing aswang. Kung ganon, sumunod ka sa akin. Lugi ako sa matandang yon. Tumalon siya sa bangin habang ako'y bumababa gamit lang ang hinahawakang bato at mga baging. Inantay niya ako sa baba at patuloy na kaming naglakad. Napakabaho sa ilalim ng bangin na parabang ginagawang tapunan ng mga patay. At nang marating namin yung kabila, aakyat na naman kami. Sinundan ko ang matandang yun. At nang mapansin kong huminto siya, huminto din ako. Shhh! Bakit? May kalaban. Tumingin ka doon. Pagtingin ko sa tinuturo niya, nakita kong merong lalaking nakaupo. Sarap na sarap ito sa pagpangas ng hilaw na laman. Akong bahala dyan. Hindi niya naramdaman ang pag-angat ng matandang babae hanggang sa nakita ko na lang na dinampot niya ang paanon at hinulog papaibaba. Muntik pa nga akong tamaan. Halika na. Dalian mo. Patay na yan. Oo. Lumapit pa kami ng unti sa ilang mga kubo. Sinabi sa akin ng matandang yon na pakiramdaman kong maigi kung talaga bang naroroon ng mga mahal ko sa buhay. Hanggang sa aking narinig, yung anak kong parabang pinahihirapan ng mga nakatira doon. Gusto ko nang sumugod pero pinigilan ako ng matanda. Sinabi ko sa kanila na araw ngayon tiyak na hindi sila makapanglalaban. Nagkakamali ka, Hector. Ang mga nakatira dyan, mga matataas na uri ng aswang. Paanong mataas? Anong klaseng aswang ba sila? Mga bangkilan na may halong gabunan ng nariyan. Hector, tignan mo yon.
Mula sa aking kinatatayuan nakita ko yung anak ko, Commander. Para bang lilitsunin ng mga ito yung bata. Nakatali kasi sa matabang kawayan. Yung kanyang paa, kamay at likod. Bitbit ito ng dalawang lalaking nakahubad tapos ang anak ko'y nag-uumiyak. Nagmamakaawa ito na wag ituloy ang masama nilang balak. Anak ko! Ang anak ko! Hector, kung lilitsunin ng mga ito ang anak mo, baka mahuli ka na. Hindi! Anong gagawin natin? Sinabi ko naman sa'yo, Hector. Oo na! Pumapaig na ako! Pumunta kami sa gilid ng bangin kung saan isinagawa ng matandang yon ang proseso para ako'y gawing aswang. Sa pamamagitan ng pagbuka ng aking bibig, bigla niya akong binusalan. Sa pagkakaalam ko, busal lang yun. Pero naramdaman ko merong bumababang mainit na kung ano. Mula sa aking lalamunan pababa sa sikmura. Hanggang sa muli ko na namang naramdaman yung dati kong naramdaman nang ako'y maging aswang. Tawa ng tawa ang matandang yon habang ako'y nagpapalit ng anyo. Sa loob lang ng 5 minuto, buo na ang pagpapalit ko ng anyo. Hector, gawin mo na. Magpapakita ko sa kanila. Kahit ganito, ang aking itsura. Araw na araw, baka magduda sila sa akin. Hindi, Hector. Ituturing ka nilang panauhing pangdangal. Oh, sige. Mabilis akong tumalon kaya ako nakaahon. Nang naglalakad ako, Commander, nakita ko nakatingin sa akin ng iba sa mga roon. Hindi nila ako masyadong pinapansin. Maliban lang sa isa na payat na parabang aso kong kumilos. Sino ka? Anong ginagawa mo rito, Kanay? Paparati ka ba ng pagkain? Tamang-tama. May ihawin kaming bata. Dito tayo. Inis na inis ako sa isa na yun. Hanggang sa sinama niya ako kung saan nila dinala yung anak ko. Nakita ko yung anak ko, Commander, nakakalang sa 2 kahoy sa magkabilang dulo. Tapos yung isa sa mga ito nagpapabaga. Pinuno! Meron tayong panauhing pandangal. Makikiparte raw. Magandang araw sa iyo, Pinuno. Ako'y napadaan dahil naamoy ko merong masarap na pagkain dito. Maaari ba akong makiparte sa laman ng batang ito? Mabait yan si Pinuno. Hindi naman yan sakim sa mga panauhing pandangal namin ng mga kalahi namin. Binibigyan namin ng masarap na pagkain. Walang problema sa pagpunta mo rito. Bibigyan ka namin ng pagkain. Salamat ho, Pinuno. Nang mapalayo sila, nilapitan ko ang anak kong nakatali. Hinipo ko ang buhok nito, kaya siya napadilat. Huwag naman niyo po akong kainin. Ayoko pa pong mamatay. Parang awan niyo na po. Nadudurog ang puso ko habang nakikita ko ang anak kong nakatali at nagmamakaawa. Nang makita kong yung pinuno nila ay lumayo, tapos yung nagpapabaga napipikon dahil hindi mapagsindi ang kahoy. Lumayo din ito, habang yung isang parang aso kong gumalaw lumapit sa akin at sinabing, Oy, may bisita kami. Kaibigan, anong gusto mo sa parte ng batang yan? Ang gusto ko sa kanya yung pinakapaborito nating lahat. Ang laman loob. Sige. Sasabihin ko kay Pinuno, sa'yo yung laman loob. Paglayo ng isang mukhang aso na yon,
Laking gulat ng bata dahil sa pamamagitan ng matutulis kong kuko pinutol ko ang mga nakataling baging mula sa paa, kamay at sa kanyang katawan. Binitbit ko rin yung bata pero ayaw niya sa akin. Wag! Wag mo! Huwag ka maingay, anak. Ako ito ang tatay mo. Tay? Ako ito. Alis tayo rito. Mabilis kong itinakas yung anak ko, Commander. At kung saan ko iniwan ng matanda na yon, doon din ako tumakbo. Wala akong alinlangan na tumalon sa bangin. At nang makita ko yung matanda nagpapahinga sa bandang malalim ng bangin, mabilis ko siyang niyaya para umalis. Dahil sa ako'y purong aswang na nung oras na yon, mabilis naming natakasan ang mga aswang. Hanggang sa isinama kami ng matanda sa kanyang bahay. Manang, salamat ho sa tulong nyo. Manang, paano na ito ngayon? Hector, hindi kita kayang ibalik siya dati. Hanapin mo ang albularyong nagbalik sa'yo sa pagiging tao. Pero yung asawa ko hindi ko siya nakita roon. Wala siya doon. Meron silang sariling bahay ng punong aswang. Saan ko siya matatagpuan? Sinabi sa akin ng matanda kung saan ko ito matatagpuan. Sa pagkakaalam din kasi ng mga aswang doon, sinolo ko lang ang karne ng batang tinangka nilang ihawin. Siguro naman kaya nila akong patawarin at palampasin ang ginawa ko. Muli akong bumalik sa lugar na yon. Pagbalik ko doon, laking gulat ko dahil para bang dinaanan ng bagyo ang buong lugar. Yung ibang bahay sunog. Nakabuwal ang mga drum. Tapos nakita kong naggalat ang mga patay. Ano nangyari dito? Bakit ang daming patay? Sunog-sunog yung ibang bahay. Nakakita ako ng isa pang matinong bahay. Mabilis akong pumunta roon at bago ako pumasok na dinig ko na parang may nag-aaway sa loob. Ibigay mo na sa akin ang babaeng yan. Ikaw din. Matutulad ka sa mga kalahi mo. Yung mga kasama mo nga wala namang nagawa. Ikaw pa kaya? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin pero hindi ko ibibigay sa iyo ang babaeng to. Huwag na tayo magbulahan pa rito, Haring Aswang. Buntis ang babaeng yan. At ikaw ang ama. Kaya mo ba siyang patayin? Bigay mo na sa akin yan. Bibigyan ko siya ng maayos na buhay. At kung gusto mo magpalahi, doon ka sa mga kalahi mo. At hindi sa mga tao. Hindi. Papatayin ko ito. Babalian ko siya ng ulo. Ganon? O sige. Hindi ko naman asawa yun O di, bahala ka na. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita yung lalaking dating nagpagaling sa akin. Alam ko nakita niya rin ako kaya kumindat ang isa nitong mata na hindi pinapahalata sa Haring Aswang. Nakita ko rin. Sakal-sakal nito ang asawa ko. Tapos ang tiyan nito'y medyo malaki na. Isa pang kindat sa akin ang taong yon at doon ko na dinamba mula sa bintana ang Haring Aswang. Gamit ang matutulis kong kuko, agad ko siyang nasugatan. Nabitawan niya asawa ko, Commander, at dinampot yon ng tao. Yeah! Ikaw! Ikaw yung tumangay sa pagkain namin. O ako. Ako nga yun. Ngayon, umanda ka sa akin. Tinangka mo pang kainin ang anak ko. Anak mo pala yun, di asawa mo siya. Wala ka nang magagawa ngayon. Commander, ang ginawa ng lalaking dumampot sa asawa ko. Tinakbo niya sa labas ang asawa ko tapos mabilis din siyang bumalik sa kubo. Kitang-kita ko nang saksakin niya ito ng punyal na biglang humaba. Tumagos yun ng ilang beses sa katawan ng Haring Aswang. Madali ka, Hector! Punta mo yung asawa mo, ako ng bahala rito! Oo. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari pero dinig ko mula sa aking kinalalagyan ang malakas na angil ng Haring Aswang.
Dinig ko rin yung pagkaputol ng bahagi ng kanyang katawan hanggang sa sinabi ng tao na, "Pinakikiusapan kita. Para sana mabuhay ka pa eh. Pero anong ginawa mo? Nagmamatigas ka pa. Parang sinasabi mo sa akin na hindi ikaw yung klase ng aswang na dapat bigyan ng ikalawang pagkakataon." Pag hindi mo ako pinatay, magsisisi ka. Alam ko yun. Bakit di kita papatayin? Dapat lang yun sa'yo. Ang huling narinig ko yung napakalakas na pagsigaw na wag. Hanggang sa wala na ako muling narinig. Lumabas yung tao, bit-bit ang punyal na mahaba. Purong dugo yun na halos nanunuyo. "Hector, paano ka naging ganyan? Hindi ba't?" "Patawarin mo ko, Kanole. Mas pinili kong maging gantong muli para maisalba ko ang aking mag-ina. Muli kaming nagkita nung matandang yun. Binalik niya ako sa dati. Pero sabi niya sa akin, hindi niya na raw ako kayang ibalik pang muli. Gusto kitang hanapin, pero hindi ko akalaing dito tayo magkikita. Nakikiusap ako sa iyo. Ibalik mo naman ako sa dati. Gusto kong mabuhay ng payapa." "Meron pa tayong isang problema, Hector. Yung asawa mong malaki ang tiyan. Hindi magtatagal manganganak na yan. Maaari ba nating patayin ang punla ng aswang sa sinapupunan ng asawa ko?" "Bata pa rin yan. Pero kung mananatili siyang mabuhay at papatay, kailangan siyang patayin pero ikaw ang gagawa nun. Hindi ako. At sa ganyang kalagayan hindi mo mapapatay ang batang yan. Antayin mo siyang lumabas at dun mo gawin ang dapat." "Gagawin ko talaga yon." Isinama ko si Kanole doon sa bahay ng matanda. At nang magkita sila, laking gulat ko dahil magkakilala pala dalawang yun. "Aba! Buhay ka pa pala?" "Oh, syempre." "Hindi mo ba kayang tanggalin ang nasa sinapupunan ng babaeng to?" "Walang problema. Kung ikaw hindi ako, kaya kong gawin yun." "Teka, anong proseso gagawin mo?" "Ako nang bahala doon." Commander, sa pagkakataon na yon natulungan kami ng matanda. Ang sabi niya sa amin, lumabas muna kami at siya nang bahala. Hindi namin alam kung anong proseso ang gagawin niya. Dahil sa ito'y may kakaibang kaalaman. Dumabas na lang ito, bit-bit ang isang timba. Laman nito yung dugo na kulay itim tapos may mga sanap-sanap na nakapangibabaw na laman. "Anong ginawa mo?" "Ginawa ko lang ang nararapat, Hector." Pagpasok ko sa kwarto kung nasaan ang aking asawa, nakita kong umimpis na ang tiyan niya. Ibig sabihin, wala na sa sinapupunan ng asawa ko ang kanyang pinagbubuntis. Yung anak ko nung oras na yon natutulog pa rin, kaya't ginising ko siya at sinabing buo na kaming muli. "Talaga, Itay? Andito na rin si Inay?" "O anak, maraming salamat sa kanila." Itinuturo ko si Kanole at ang matandang babae na siyang muling dahilan para mabuo ang aking pamilya. "Magaling ang ginawa mo. Hindi ko kayang gawin yon. Pinatay mo yung bata?" "Oo. Sa pamamagitan ng aking malakas na orasyon, dinurog ko ang katawan ng batang aswang sa tiyan ng babae. Pero hindi pa rin naging perpekto. Dahil may natira pa din. Yan ang nararapat sa mga aswang." "Kung ganon, personal ako magpapasalamat sa iyo." "Salamat. Akala ko naman di ka na magbabago." "Bakit hindi? Sa takot ko sa iyo, nagawa kong gumawa ng tama." "Good! Yun ang gusto kong marinig." "Hector? Ho, di ka pa magaling. Ako kaya kong tanggalin ang pagiging aswang mo." Katulad ng dati, sinimulan ni Kanole ang pagtatanggal ng pagiging aswang ko. Pero dati kung laman ang naisuka ko, ngayon iba na.
kulay itim na batong parang nagbabaga. Tanda, anong bato ito? Bertud yan. Bertud pala. Hinawakan yun ni Kanole. Nilagay niya sa kanyang kaliwang kamay tapos inikom ang kamao. Hindi kayo maniniwala. Pagbuka ng kamay niya, abo na lang yung batong kulay itim. Ang galing. Hector, ngayon, mabubuhay na kayo ng payapa ng pamilya mo. Salamat ho. Dito na po natatapos ang kwento nating manglalakbay na aswang galing sa Capiz. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento, Kuya Hector, at sa pag-aabang naman ng ating mga subscriber. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber account at syempre WhatsApp account. Diyan nyo lang po ako maaaring kausapin. Maraming salamat po sa inyong lahat and good night. Enjoy listening. Nang sumapit ng dilim,